Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo'y tinatawag niya na manalig at sumunod sa Kanya, ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Hilingin natin na tunay tayong magbigay ng ating buong buhay habang buhay upang si Jesus ang tunay na mabuhay sa atin. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, Ikaw ang tinapay ng buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang tanging sinusunod namin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, patuloy mo kaming pinapatawad at inuunawa, bagamat kami nakakalimot at minsay tumitiwalag sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Sikem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno, at mga tagapangasiwa sa Israel, at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, kung ayaw niyo maglingkod sa Panginoon, sabihin niyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyos ang sinamba ng iyong mga ninuno, sa Mesopotamia, o sa mga Diyos-Diyosan na mga Amoreo na sinamba dito sa lupang inyong tinatahanan. Ngunit ako, ang aking angkan, ay sa Panginoon lamang maglilingkod. Sumagot ang bayan, wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksiyan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at maligtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod, siya ang ating Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginoon ay aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila ay kanyang dinirinig. Nililipol niya yung masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Agad dinirinig daing ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maibsan. Kinukupop siya ng lubos-lubusan, kahit sambutoy hindi magagalaw. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ngunit ang masama ay kasamaan din. Sa taglay na buhay, ang siyang kikitil. Mga lingkod niya'y kanyang liligtas. Sa napakukupkop, siya'y mag-iingat. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso.
Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang simbahay italaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa, tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan, ang tinutukoy ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
Marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ng kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat po nung una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Yan ang dahilan, kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng aking Ama." Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak namin, kayo ang banal ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay narito sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Dumako po tayo sa huling pagninilay sa Ebanghelyo ni San Juan Kabanata 6 na ating narinig ngayon po ang ika-5 linggo ng kwento ay galing lamang sa isang tagpo. Bihira lamang po mangyari yon na sunod-sunod na linggo, isa lang ang tinalakay. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Kung matatandaan po ninyo, nagsimula ito doon sa himala ng pagpapakain ng lagpas 5,000 tao sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. At dahil sa himalang yon, sumikat si Jesus Nazareno, pinagkaguluhan, hinanap, hinabol ng mga tao. Ngunit tumanggi si Jesus. Sa katunayan, iniwan niya yung mga tao sapagkat hindi siya naintindihan. Hindi yung tinapay ang inaalok ni Jesus. Gusto siyang gawing hari. Pero ayaw yun ni Jesus sapagkat ayaw niyang gawing hari dahil lamang sa tinapay. Hindi siya panador. Hindi siya bakery. Hindi siya tagapagbigay lang ng ayuda. Kung sa atin, ang binoboto natin yung maraming bigay na ayuda, ang unang panuntunan natin yung maraming abot. Hindi ho ganyan ang kalakaran ni Jesus Nazareno. Hindi dinadaan sa abutan, hindi yung leader na maraming paayuda. Iba ang nais niya, ang tingnan natin. Sino ba ang tunay na marangal?
Sino ba ang tunay na mabuti? Sino makapaghahatid sa kaligtasan? Pero matigas ang ulo ng mga tao. Hinabol pa rin siya. Pero anong sabi ni Jesus sa Sareno? Hindi naman talaga ako ang gusto nyo eh. Yung tinapay. Hindi naman talaga akong hinahabol nyo eh. Yung hinihingi nyo sa akin. Hindi naman talaga akong sadya nyo eh. May kailangan lang kayo sa akin. Magandang pagninilay po yan. Hindi lang yan tinatanong ni Jesus sa Sareno sa mga tao noon. Ngayon din tinatanong sa atin yan. Hindi lang yata ako hinahanap nyo eh. Kung hindi ka siguro nag-a-apply ngayon, hindi ka nagte-test ngayon, hindi ka may problema ngayon, wala ka dito eh. Ano kaya ang sagot natin? Kaya sabi ni Jesus sa Sareno, huwag yung binibigay kong hanapin nyo, ako ang hanapin ninyo. Huwag yung tinapay na mauubos din, matutunaw din yan, magugutom ka rin. Pagkalipas lang ng ilang oras, ako ang tinapay ng buhay. Kaya nga't nung isang linggo, sabi ni Jesus sa Sareno, ang sino mang kumain ng aking laman, uminom ng aking dugo, siya ang mabubuhay ng walang hanggan. Siya ang tunay na naniniwala sa akin. Yun yung ibig sabihin sa Ebanghelyo ngayon, na yung mga tao na sabi nila, mabigat ang pananalitang ito. Sino ang makatatanggap nito? Hinahanda na ni Jesus sa Sareno ang kanyang mga alagad patungo sa Eucharistia, patungo sa pagsisimba, na sinasabi ni Jesus sa Sareno, dito sa misa, dito tayo magtatagpo, dito nyo ako tatanggapin, dito nyo ako susundin. Pero hirap ang mga tao. Kung nung isang beses ang nagbubulong-bulungan yung mga tao, di ba? Sabi ko sa inyo, yung mga tao, pag ayaw yung sinabi, nagbubulong-bulungan. Ugali din natin yun, di ba mga kapatid? Pag ayaw nyo yung sinabi ng pinuno ninyo, ayaw nyo yung sinabi ng magulang ninyo, ayaw nyo yung sinabi ng pare, ayaw nyo yung sinabi ng kasama ninyo, nagbubulong-bulungan kayo. Ganon ang ginawa ng mga tao. Pero ngayon, may dagdag pa. Yung mga alagad na mismo ang nagbubulong-bulungan. Pero bakit? Hirap sila matanggap ito. Hirap sila na paano nga ba kakainin ng katawan ni Jesus? Paano iinumin ang kanyang dugo? Pero matatandaan ninyo, pagdating sa huling hapunan, mamaya uulitin natin ang mga salita ni Jesus sa Sareno. Anong sabi niya noon? Nung kinuha niya ang tinapay, ito ang aking katawan. Nung kinuha niya yung kalis, ito ang aking dugo. Kaya mamaya, pagtanggap natin ng komunyon, ito ang katawan ni Jesus sa Sareno. Lagi ko sinasabi sa inyo, mas mahalaga ang sakramento ng komunyon kahit sa anuman. Ang imahe, ginagalang natin. Pero tanda lang yan ni Jesus sa Sareno. Parang letrato yan. Pero yung katawan, yung mamaya, yan mismo si Jesus sa Sareno. Kung galang na galang tayo sa imahe, lalo na pag nasa andas na yan, mas dapat higit pa ang paggalang pag tumatanggap ng banal na komunyon. Pag dumadalo sa misa, pag dumadaan ng andas, lahat tayo humihinto, tumataas ang kamay, nakatingin sa Kanya. Abay, dapat, pag nagmimisa tayo, tigil ang lahat. Sa Kanya tayo nakatuon. Dahil mas mahalaga ang Jesus na matatagpuan natin sa altar kaysa sa Jesus sa andas.
kaysa sa Jesus sa taas ng altar, sapagkat ito ang tunay na katawan at dugo ni Jesus. Kaya nga, alam niyo po ba sa simbahan, ang unang 1,500 taon, ang lahat ng mga Kristiyano naniniwala na tuwing nagsisimba, tinatanggap nila ang katawan ni Kristo. Hindi tanda. Tandaan niyo po yun, no? Nung unang 1,500 taon, isa lang ang paniniwala ng lahat ng mga Kristiyano. Yung pinaniniwalaan nating ngayong mga Katoliko na katawan ni Kristo. Nagbago lamang po nitong 500 taon na merong hindi naniniwala na yung tinapay, ay, hindi talaga katawan ni Kristo yan. Simbolo lang yan. Kunwari lang. Parang katawan ni Kristo lang yan. Hindi po yun. Ang nangyari nung unang 1,500 taon ng simbahan, mula ng panahon ng mga apostol, naniniwala sila, katawan ni Kristo. Kaya mamaya maririnig nyo kami ng mga lay minister, hindi namin sabihin, simbolo ng katawan ni Kristo, parang katawan ni Kristo, tanda ng katawan ni Kristo. Hindi. Kung ang imahe ng Pong Nazareno, tanda ni Kristo, yung mamayang tatanggapin nyo sa komunyon, katawan ni Kristo. Kaya't ito yung tinatanggap natin. Pero mga kapatid, anong nangyari sa Ebanghelyo? Mahirap, sabi nila. Mabigat. Ano ba yung mahirap? Ano ba yung mabigat? Sabi ko nga ho sa inyo, pinaniwalaan naman ito pagkatapos ng mga Kristiyano. May 2 bagay daw po yung mahirap. May mahirap maunawaan, merong mahirap tanggapin. May mga bagay-bagay na hindi natin masunod dahil mahirap maunawaan. Pero aminin natin, may mga bagay-bagay naman na hindi natin sinusunod, hindi dahil mahirap maunawaan, kundi dahil mahirap tanggapin. Minsan sasabihin natin, mahirap yan, hindi kaya yan, hindi pwede yan. Pero sa totoo lang, alam nyo ang totoo? Alam dahilan? Mahirap sundin yan. Ayokong sundin yan. Tinatanggihan ko yan. Ganon ang nangyari kay Jesus Nazareno. Tinanggihan siya, hindi dahil hindi maunawaan. Kaya nga, para silang, katawan niya, kakainin natin. Nakuha nila eh. Pero sa bandang huli, tinanggihan nila. Ngayong araw na ito, mga kapatid, magandang magnilay. Ano bang dahilan bakit tayo tumatanggi? Dahil ba talaga hindi maunawaan, hindi kaya, hindi pwede, o ayaw lang natin? Matigas lang ang ulo natin at puso natin gaya ng pinakita sa Ebanghelyo ngayon. Minsan naman, alam natin na yung tama eh. Aminin natin, alam natin ang tama, pero bakit hindi pa rin natin ginagawa yung tama? Hindi dahil mahirap maunawaan. Kung hindi, ayaw lang din talaga. Mahirap tanggapin. Aminin natin, alam nating lahat. Hindi maganda yung magsinungaling. Sino sa atin ang natutuwa sa mga nagsisinungaling? Pero harap tayo sa salamin. Salamin, salamin, salamin. Sino sa atin na nagsisinungaling? Bakit galit ka sa nagsisinungaling, pero ikaw, hindi ka nababagabag pag nagsisinungaling ka?
Okay lang sa'yo pag ikaw ang nagsisinungaling. Pero pag iba yung nagsinungaling sa'yo, nako, kainit ng ulo mo. Di po ba may kasabihan tayo, ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Bakit ganun? Bakit ka galit sa magnanakaw kung magnanakaw ka din? Kasi alam mo naman talaga, masama magnakaw. Lalo na pag ikaw ang pinagnanakawan. Pero pag ikaw ang magnanakaw, aba, parang okay lang. Parang hindi ka nababagabag. Bakit ayaw mo sundin? Dahil ba ayaw mo tanggapin? Hindi. Ayaw mo lang talaga sundin. Sa ikalawang pagbasa, ipinakita yung buhay na mag-asawa. Minsan, di ko na maintindihan pag may lumalapit sa aking humihingi ng payo mag-asawa. Ang nagalit pa, pinagtataksilan ako. Pero alam nyo, minsan yung nagagalit na pinagtaksilan, sila din ang taksil. Salawahan din. Pero galit na galit ka pag ikaw ang pinagtaksilan. Bakit ka ganun? Ikaw salawahan, pero pag ikaw ang pinagtaksilan, nagpuputok ang butsi mo. Kasi alam mo talagang mali eh. Pero ginagawa mo din. Suma total, ayaw mo lang sundin. Alam mo naman, nauunawaan mo naman, at kung tutusin, pwede naman, pero ayaw mo lang. Kaya di ba pag sinabi sa atin, malapit na ang piyesta, nakikiusap sa simbahan, pwede ba wag tayo pumanit sa andas? Ay, hindi pwede yan, hindi kaya yan, hindi namin maunawaan yan. Naunawaan naman eh. Ayaw lang talagang sumunod. Makipagbati ka na, patawarin mo na, hindi pwede yan, ang hirap niyan eh, hindi kaya yan. Ang totoo lang naman talaga, ayaw mo. Ano ba talaga ang dahilan? Hindi maunawaan o hindi mo matanggap? Hindi mo masunod. Kaya nga't napakaganda nung sinabi ni Joshua sa unang pagbasa. Sabi niya, kung kayo nahihirapang sumunod, nangangatwiran pa kayo, ako at ang aking angkan, susunod lamang sa Panginoon. Kaya yung mga taga-Israel, parang napaya, kaya sabi nila, kami din susunod na sa Diyos. Kasi sa bandang huli, ang tanong lang, susunod ka ba o hindi? Aminin natin, ang daming katwiran, katulad ng mga tao noon. Pero ang tanong lang, magpapakumbaba ka ba at susunod? Kaya nga't nakakalungkot, nag-umpisa yung kwento, lagpas 5,000 tao daw. Anong nangyari ngayon? Isa-isang umalis at tinalikuran si Jesus Nazareno. Bakit? Hindi dahil hindi nila maunawaan, kung hindi nila matanggap siya at masunod. Kaya't napakaganda ang tanong ni Jesus Nazareno na ngayon ay tinatanong niya sa lahat sa atin. Ang tanong niya sa 12, ibig din ba ninyong umalis? Isalarawan ninyo yung tagpong iyon. Parang ganito, lagpas pa dito yung taong karap ni Jesus Nazareno, isa-isa nagwo-walk out. Isa-isa umaalis. Kasi ayaw nilang sumunod kay Jesus na. At nagsalita sa harapan si Jesus Nazareno, tumingin sa kanyang mga alagad, aalis din ba kayo? Ano kaya yung pakiramdam ni Jesus Nazareno? Matapos kayong kumain, matapos kayong pagalingin, matapos kayong tulungan, ngayong sinasabi ko, ito ang kailangang gawin. Isa-isa na kayong aalis kasi gusto ninyo, kayo ang masusunod. Pero anong sabi ni Pedro? Sana ito rin na maging sagot natin sa kanya ngayong linggong ito.
Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Panginoon, mahirap po, mabigat po, pero kanino pa kami babaling? Hindi sa sarili namin, hindi sa mga sulsol at bulong-bulungan sa paligid namin. Sa inyo kami susunod, sapagkat nasa inyo ang buhay na walang hanggan. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami. Nais naming sumunod sa inyo. Opo, maraming pagkakataon, mahirap sumunod sa inyo. Maraming tukso, maraming pagsubok, at minsan aminin namin gusto namin kami ang nasusunod. Kami ang magdidikta kung papaano kami susunod sa iyo. Kami ang mamimili kung anong dapat naming sundin sa inyo. Pero mahal na pong Jesus Nazareno, paalala niyo sa amin ang tunay na pagsunod, ang tunay na pagtanggap, sapagkat kayo ang tunay na dapat maghari. Kayo ang tunay na dapat mabuhay sa aming puso, sa aming tahanan, sa aming bayan. Kaya't mahal na pong Jesus Nazareno, narito kami, hindi lang dahil may hinihingi kami. Narito kami sapagkat kayo ang hinahanap namin, kayo ang minamahal namin, kayo ang aming tunay na susundin, anuman ang mangyari. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos namang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos nating Ama upang maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Siya nawang maging matibay na sandigan natin sa pagharap sa mga pagsubok at hirap ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maging lakas nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono ang salita ng Diyos upang patuloy nilang ipahayag ang mabuting balita ng buong sigasig at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Manalig nawa kay Jesus ang salitang nagbibigay buhay, ang mga namumuno sa ating bayan, at huwag silang masilaw sa kayamanan at kapangyarihan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gabayan nawa ang mga guro't katekista at silang mga patuloy na nagtuturo ng mabuting asal at pananalig sa iyo. O Diyos, bigyan mo sila ng lakas ng loob upang salamin din nila ang bawat mabuting kanilang itunuturo't binabahagi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawang panghinaan ng loob
ang mga pamilyang may alitan at nagkawatak-watak at matuto silang magsakripisyo at makapagkumbaba upang maibalik nila ang magandang ugnayan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin nawa sa kaharian ng Diyos ang mga kapatid nating namayapa upang sila'y magkamit na walang hanggang kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, ikaw ang aming kanlungan. Pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Tanggapin mo kami at panatilihin sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-ain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkup, pakundangan sa isang pampalagiang paghandog, kaya't sa iyong sambayanan na iyong ipagkaloob, ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng biring bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bireng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung matigas ang aming puso at ulo, kung marami kaming katwiran, ngunit sa totoo lang ay dahil ayaw lang naming sumunod. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang tinapay ng buhay, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon pinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan.
mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pangayuda. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Minsan marami tayong katwiran, hindi maintindihan, hindi kaya, hindi pwede. Ngunit sa totoo lang, ang talagang ay dahilan ay hindi natin gusto at ayaw nating sumunod. Dalisayin nawa ni Jesus Nazareno ang ating puso upang tunay tayong sumunod sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at tunay na sumunod sa Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.